Okey. Hindi guys, mag-ano muna tayo, mag-share muna tayo, ha. Wait lang po, share lang po ako saglit sa newsfeed para may makapanood din po. Saglit lang po, para may makapanood din sa ating live, 'yan. Newsfeed, share lang ako saglit, 'yan, 'yan. Okey. Ah, Tell me how to win your heart, and I know just what to do. Are you somewhere feeling lonely? Wait guys, dali, share lang ako sa ating ano, para makapanood din po yung, ating mga kasama na hindi alam 'no, na tayo ay naka-live. Saglit lang po. Kayo din po 'no, baka gusto po niyong i-share, paki-share na rin po at paki-push at paki-ano din po 'no, paki-double tap, double tap to like. Double to like po mga kaibigan 'no, paki-double tap to like. 'To, 'yan, okey. Hi Art, maraming salamat sa iyong unang-unang comment, Art, 'yan. So, tuloy po ang ating live, 'yan, 'yan. Okey, budget insertions, a wake-up call. 'Yan, a wake-up call to DBM. 'Yan, ano ba yung DBM? 'Yan yung Department of Budget and Management, DBM 'no? So, tingnan po natin ano bang ano diyan nangyari 'no, DBM. Pero bago ang lahat mga kaibigan, live na po ba Wilma Calante? Yes po, Wilma Calante. Live na po tayo. Okey. So, bago po tayo mag-start 'no, diyan po sa ating, topic na 'yan, meron tayong gustong, pakita muna 'no. Yung isang yung sunog na sunog kasi dito si ano, si VP Sara Duterte, sunog na sunog po kay, ah, Yusek Claire Castro. Gustong-gusto ko talaga itong si Yusek Claire Castro, gustong-gusto ko talaga 'to, 'pag sinusunog niya, bine-burn niya itong si ano, si Sara Duterte. Walang kawala, talagang talagang burn na burn talaga 'no, grabe. Galing talaga nitong si Yusek, parang ano, parang parang ano, parang ako lang nagmana ako dito. Ay, parang nagmana ako dito o siya yung nagmana sa'kin 'no? Yusek Claire Castro, ang galing-galing talaga nito. Talagang burn na burn talaga 'no, itong si VP Sara Duterte. Grabe, burn talaga mga kaibigan 'no? Ah, okey. Tignan natin guys 'no. Sobrang yun bang tipong ano, tipong
kapag nagsalita na halimbawa si VP Sara ang daming kasinungalingan, pero 'pag nagsalita na si Claire Castro wala na. Wala na, talagang ano na talaga siya, ah, wala na, parang sunog na sunog talaga. Okey. Ba? Burn na burn talaga. Okey, hanapin natin ano. Shinare ko yata yun, eh, shinare ko yata yun. Wala, tignan ko sa ano ko, shinare ko yata yun guys, eh. Sobrang burn na burn talaga 'no, si VP Sara Duterte. Ito nga, ito, 'yan, ito nga yun guys 'no, na-share ko pala. Grabe ang pagka-ano dito, pagka-burn ni VP Sara Duterte, walang kawala. Ito guys, yan. Ano po bang nagiging naiisip ko? Binabanggit ko kasi na since ang pangulo ay yan. Ah, ito ba yun? Dali, sandali, tingnan natin. Sandali, saan ba yun? Ito nga yata. Ito ba yun? Wala pa pong pangulo sa history na gumawa ng ganitong malawakang pag-iimbestiga sa mga makanumalyang flood control projects. Kahit natamaan ang kanyang administrasyon, matapang ang Pangulong Marcos Jr. na ito ay paimbestigahan. At Tama. Dahil sa pag-iimbestiga na ito, naisiwalat din at napatunayan ni Secretary Bato de la Rosa na ang mga diskaya ay 2016 pa pala namamayagpag para sa flood control projects na sila mismo ay nasasabing sangkot sa ghost flood control projects. At yung nireklamo ni Mayor Magalo na Rackneti ay 2018 pa pala ito proyekto. At yung nireklamo kay Pangulo na binisita sa Bulacan ay 2021 pa pala ito nagawa. So dahil sa malawakang pag-iimbestiga na ito, marami po talaga tayong malalaman at yan po ang gusto ng Pangulo para ipaalam sa bayan ano ba ang nangyayari, ano ang sitwasyon at kailangan mapanagot ang dapat na managot. Wala pa pong Pangulo di ba? Na gumawa ng So, meron pa, no? Meron pa guys, yung basag na basag talaga si ano, si VP Sara. Ito yata yun, ito. Order ko mga contractors, binigyan ng gusto. Tapos nag-special, nakita ng mga ghost projects dito sa mga flood control po na ito. Something na pwedeng pakinggan. Tandaan po natin, mismo ang Pangulong Marcos Jr. ang nagpapaimbestiga. Dahil nalaman po niya kung ano ang nangyayari at siya po ang pulis sa mismo. Wala pa pong Pangulo sa history na gumawa ng ganitong malawakang pag-iimbestiga sa mga makalumalyang flood control projects. Kahit natamaan ang kanyang administrasyon, matapang ang Pangulong Marcos Jr. na ito ay pag-iimbestigahan. At dahil sa pag-iimbestiga na ito, naitiwalat din at napatunayan ni Secretary Bato de la Rosa na ang mga Biskaya ay 2016 pa pala namamayagpag para sa flood control project at sila mismo ay nagsasabi sangkot sa ghost flood control projects. At yung nireklamo ni Mayor Magalo sa Rackneti ay 2018 pa pala ito proyekto. At yung nireklamo kay Pangulo na binisita sa Bulacan ay 2021 pa pala ito nagawa. Ba? So meron pa, meron pa, Yung pinakita mismo 'no, pinakita ni USEC Attorney Claire Castro 'no, yung, naka-print, ito na-print pa niya, oh. May video 'to, maganda yung video nito, 'Yan, pinrint po 'no ni USEC Attorney, napakalaki, Duterte says ghost projects rampant in DPWH.
May nasibakbang sekretary ng DPWH sa panahon ni Rodrigo Duterte? Sunog na sunog. Sunog na naman itong si ano, itong si ano 'no, sunog na naman. So, ito pa. Malawak ang wala pong pangulo sa history gawa ng ganitong malawakang pag-iimbestiga sa mga maanumalyang flood control projects. Kahit natamaan ang kanyang administrasyon, matapang ang Pangulo Marcos Jr. na ito ay paimbestigahan. At dahil sa pag-iimbestiga na ito, naitiwalat din at napatunayan ni Secretary Bato de la Rosa na ang mga Diskaya ay 2016 pa pala namamayagpag para sa flood control projects na sila mismo ay nasasabing sangkot sa ghost flood control projects. At yung nireklamo ni Mayor Magalong na Rapneti ay 2018 pa pala ito proyekto. At yung reklamo kay Pangulo na binitita sa Bulacan ay 2021 pa pala ito nagawa. So dahil sa malawakang pag-iimbestiga na ito, marami po talaga tayong malalaman at yan po ang gusto ng Pangulo para ipaalam sa bayan ano ba ang nangyayari, ano ang sitwasyon at kailangan mapanagot ang dapat na managot. See? Kanina. So yun mga kaibigan, no? Basag na naman, no? Meron pang isa yung talagang talagang sapul no? Sapul na sapul si Sara Duterte. Yung tungkol dun sa ano, no? Grabe mga kaibigan, sapul na sapul si Sara Duterte, no? Yan. Grabe. So guys, wala talaga siyang walang kawala, no? Walang kawala itong si Sara Duterte. Sapul na sapul talaga siya guys, no? Yan. Okay. So, may nasibakbak. Yan, labasan ng screenshot. Yan, tingnan natin, no? Okay. Yun, hindi ito screenshot, pinrint, naka-print mismo. May nasibakbak na secretary sa panahon ni Duterte ay umamin mismo si Duterte. Umamin mismo si Duterte sa kanyang talk to the people na may mga ghost projects, no? May mga ghost projects na nangyari, no? Mga kaibigan. Oh. Yan. So yun po guys, no? Okay. Eto. Yan. Ito pa guys, sabi niya, kung seryoso lang talaga ang presidente, tapos na yung isang araw lang, matuturo niya lahat ang may kagagawan ng korupsyon sa budget. Sabi naman ni Yusek Claire, isang araw lang matatapos ang investigasyon. That is absolutely preposterous. Tama nga naman si Yusek. Bakit matatapos ang isang araw ng investigasyon? Ano yun? Tukhang? Walang due process? Walang human rights? Iba-violate mo na lang? Ituro mo, tapos ikulong mo? Ano yan? Tayo ba ay mga barbaro? Tayo ba ay mga diktador? Hitler? O ituro mo, yan ang may kasalanan, ikulong. Walang ebidensya. Hindi tayo Hitler. Tapos na tayo sa panahon ni Duterte na more than Hitler ang nangyari sa ating bayan. Mabuti pa nga si Hitler eh. At least may pinaghuhugutan yung kanyang mga ginawa, no? Mayroong malaking pinaghuhugutan. Pero si Duterte, my God. My God. Wala. Ang pinaghuhugutan niya, protektahan ang kanyang negosyo. Yung pinaghuhugutan niya, protektahan ang kanyang mga kaibigan na involved sa mga illegal na gawain. Grabe, no? Grabe, guys. So, eto may resibo.
may resibo, no? Si Yusek Claire Castro, meron siyang resibo. Ayan, oh, ang laki ng resibo ni Yusek Claire Castro. Oh, sinong papalag diyan? Oh, sinong papalag diyan? Ang laki ng resibo niya, oh. Ayan, oh. Duterte says ghost project rampant in DPWH November 6, 2020. Ito yung si Duterte ay nagsalita sa Talk to the People at sinabi niya na very rampant ang mga ghost project sa panahon niya, sa panahon niya mismo. Pero walang nasibak na secretary ng DPWH. Walang nasibak na secretary. Di ba? So, tama talaga dito si Auntie Claire. Di ba? Tama yung sinasabi ni Auntie Claire. Di ba? Hmm. So, pumalag si Palace Press Officer Yusek Claire Castro sa pahayag ni Vice President Sara Duterte na kaya umanong tapusin ni President Bongbong Marcos sa isang araw ang investigasyon ng flood control projects. Kung araw lang ito dapat imbestigahan, sana po ito ay nasuggest ni BP Sara noon sa kanyang ama dahil mismo ang dating Pangulong Rodrigo Duterte noon ay umamin na rampant ang government projects, ang ghost projects noon. This is November 2020, inilabas. Saan niya sa press briefing ngayong Miyerkules, September 3. So, kahapon nangyari ito. So, tama siya, di ba? Kung talagang alam ni Sara Duterte kung paano wakasan itong mga ghost project, ay bakit hindi niya ito sinabi sa kanyang tatay? Kasi yung tatay niya mismo umamin na very rampant ang ghost projects sa panahon ni Duterte. Hmm. 'Di ba? Ah, ano ngayon? Wala na naman, sunog na naman kayo. Sunog na naman sila. Grabe, no? Burn na naman sila. Ah, grabe, no? Burn na naman sila. Okay, tingnan natin ha. Music Claire. Sige, Auntie Claire. Banatan mo, Auntie Claire. Pangulong Marcos Jr. Naglandi na kami ng Banatan mo, Auntie Claire. isang araw lang matatapos ng investigasyon. That is absolutely preposterous. Correct. Ang Pangulong Marcos Jr. Sige, banatan mo, Auntie Claire. Hindi siya nagsasagawa ng investigasyon ala Tokhang way. Correct. Nirerespeto ng Pangulo ang due process. Nirerespeto ng Pangulo ang human rights. Correct. So kaya po dumadaan ang lahat sa proseso. Kung isang araw lang po dapat ito na imbestigahan, sana po ay ito ay kanyang nasuggest noon sa kanyang ama dahil mismo ang dating Pangulong Duterte ay umamin na maraming ghost projects rampant. Correct. This is November 2020 nilabas. Correct. Pero may nasibak bang secretary ng DPWH sa panahon? Wala, di ba? Kapal lang mukha, no? Kapal lang mukha. Para sa taong bayan, Yung BP Sara. Ginagawa ito ng Pangulo kahit tatamaan ang kanyang administrasyon. Correct. Isang araw lang matatapos ng investigasyon. Di ba? Sunog na sunog si Sara Duterte. Grabe. Sunog na sunog siya, guys, no? Grabe talaga. Auntie Claire, sinusunog mo na lagi si Sara. Grabe. Okay. So, yan ang mga kaibigan. Good morning, Yusek. Ma'am, may sinabi po. Tingnan natin to. Maganda to eh. Good morning, Yusek. Ma'am, may sinabi po si Senator Ani na haharangin niya sakaling ma-appoint si Secretary Remulla bilang ombudsman dahil parte daw ito ng plano para ipakulong si BP Sara bago mag-2020 election. Ano po reaksyon ng palasyo? Sa statement po ni Senator Ani, mas marami po siguro katanungan na maibibigay dito. Unang-una, ano po ba yung nais niya ipahiwatig? Pagbibigay ng hustisya sa bayan o pagpoprotekta sa kaibigan?
ang nais niyo po bang magiging ombudsman ay hindi man lang kakantiin o sasampahan ng kaso kung may doong dapat nasampahan ang mga Duterte, ang mga kaibigan ng mga Duterte, allies ng mga Duterte? Hindi pa po ba na mas nararapat po na maging independent ang magiging ombudsman dahil Correct. independent constitutional body naman ito Tama. at kinakailangan na magsampan ng kaso kung nararapat. Correct. At hindi po dapat katakutan kung wala naman magiging talagang kasalanan ng mga Duterte na siyang kinatatakutan niya. Hindi naman po ibig sabihin nito ay hindi dapat sila sampahan ng kaso dahil kaya naman nila ipagtanggol ang kanilang mga sarili. Correct. Good morning, Houston. Ma'am, may 'Di ba, sunog sila palagi kay Auntie Claire. Talagang idol na idol ko 'tong si Auntie Claire 'no, kasi talagang ang galing-galing nitong Auntie Claire, eh. Ang galing manunog ng mga fake news peddler at ng mga bugok na DDS 'no. Ang galing talaga ni Auntie Claire. Pagpatuloy mo 'yan Auntie Claire 'no. Okey. Ah, ang 'Yan, pagpatuloy niyo po 'yan Auntie Claire at, susuportahan ko kayo all the way. Napakaganda ng ginagawa niyo 'no, para sa bayan. Paglaban sa mga fake news peddler. Ayan na, punta na tayo 'no, mga kaibigan sa ating, topic. Ayan na nga mga kaibigan 'no, eto po yung mga budget insertions, old system, a wake-up call to DBM 'no. So, wake-up call po ito ng, Department of Budget and Management 'no. Kung ikaw ay nasa DBM 'no, tapos alam mong may mga Duterte appointed operators na patuloy na nakaposisyon at naglalagay ng mga ghost projects, double funding at lump sum insertion sa NEP, anong tawag mo doon? Kami ang tawag namin dito ay bulok na sistemang dapat basagin 'no. So, andiyan yung mga, from copy paste flood, control projects o sa ghost proposal for billions and firearms 'no. This isn't just, budget planning, this is silent sabotage. This is not an attack to Department of Budget and Management, but it is a wake-up call 'no. Kailangan nating paigtingin ang pagsisiyasat sa budget, lalo na ngayon na pinababalik ng Kongreso ang NEP bilang senyales ng pagtatanggol kay Pangulong Marcos. Bakit? Kasi mga kaibigan 'no, doon po kasi sabi ko nga kanina nakita po ng mga kongresista, ng mga lider ng Kongreso, nakita po nila na may mga insertions 'no sa NEP, mga copy paste sa mga proyekto at ito po ay pinapabalik nga po ng, Kongreso 'no sa Department of Budget para ayusin nila. Ayaw ng galawin ng Kongreso dahil nga kapag ito'y inayos nila, pinagbibintangan sila na sila yung, gumagawa ng mga insertions, kapag hindi naman nila ayusin, pinagbibintangan sila na kapabayaan. So, parang wala na silang pupuntahan, eh, parang lahat sisi sa kanila 'no. So, ang gusto ng Congress ibalik 'yan sa Department of Budget and Management at ang Department of Budget and Management gawin nila ang kanilang trabaho, ayusin nila 'yan. Tanggalin yung mga insertions at kanilang, ayusin, linisin nila 'no, yang budget na 'yan at sa kanila ibalik sa Congress para ang Congress naman ang mag-legislate at magpasa ng budget. So, 'yan po 'no, hands off po ang Congress. Ayaw po nilang pakialaman itong budget na 'to. Lalong-lalo na yung isang bruha ay wala pong ginawa itong bruha na 'to kundi, magbintang. 2 tao lang daw ang may hawak sa budget. Ay ang naniniwala lang naman sa kanya ay mga bugok. Biruin mo 2 tao lang daw may hawak sa budget. Bugok ang mga naniniwala sa kanya at walang iba kundi yung mga DDS na bugok, mga mal-edukado, mga hindi nakapag-aral 'no, mga walang utak, mga bugok na naniniwala sa sinasabi ng Vice President na dalawang tao lang daw ang may hawak ng budget. Isang napakalaking kabugukan, naging lawyer pero bugok, hindi niya alam kung ano ang proseso ng budgeting 'no. So ito pa, under the 2026 NEP, the old system is back. Andiyan yung mga copy paste 'no, mga copy paste projects, identical costs, double allocations,
flood control projects with identical amount across regions. May nakita ang Congress, mga kaibigan, ha, bawa 10 million, yung ano, kinat-cut lang para hindi halata, no? 10 million, 10 million, 10 million, 10 million. Yung inano, by strips, no? Kinat-cut siya ng maliliit na mga proyekto. Pero kapag tiningnan mo naman, wala naman yung proyekto. Copy-paste pero wala naman yung proyekto. In short, ghost projects, no? So, ayan po, ginagawa ito ng Kongreso para protektahan ang ating Pangulo. Dahil kapag ito po ay hindi naayos, ang bagsak din po nito, ang blame ay at sa Pangulo natin. So, ginagawa po ng Congress ang kanilang part na ipaayos yan sa DBM kasi sila trabaho naman nila yan, yung Department of Budget and Management, trabaho nila yan. Gawin yung budget na yan. Ayusin nila. Nasaan yung mga insertion na yan? I-point out nila. Nasaan yung mga insertion? Tanggalin yung mga hindi naman naka-align sa proyekto, programa ng ating Pangulo. Pag malinis na, ibigay nila. Clean slate, clean paper, ibigay nila yan. Malinis na budget, ibigay nila sa Kongreso. At hayaan na nila ang Kongreso na ang mag-legislate para ipasa ang budget. Yan po ngayon ang gusto ng Kongreso. Gusto nila hands up sila dahil palagi na lang silang pinagbibintangan sa mga insertions na hindi naman sila ang gumawa. Yan po mga kaibigan, no? So, ito pa. Yan, yung mga COA flag in practice as early as 2016. Yeah? Flood control projects with identical amounts across regions. Projects funded multiple times. Double appropriations. Patterns show Duterte-style budgeting is still alive. So ito po yung nakita ng Congress na mga nangyari po sa National Expenditure Program. Nakita po ito, yung mga old system na nandyan pa rin. Dahil nandyan pa rin yung mga tauhan ni Duterte. Hindi pa tinanggal. Kaya nga, mga kaibigan, ito talaga yung naging payo ko sa Pangulo natin. Yung pag-upo ng Pangulo natin, ito talaga yung sinabi ko. Dapat tanggalin ng Pangulo lahat ng mga appointed ni Duterte. Kung pwede, tanggalin lahat ng mga empleyado ni Duterte na magsasabotahe nitong Marcos admin. Kasi nandyan pa yung bulok nilang sistema, mga kaibigan. So, andyan pa rin yung mga ghost projects, ghost plans, ghost accountability, Duterte's favorite contractors still winning, Vizcaya Group, 31.6 billion in flood control projects despite of red flags. Nandyan pa rin yung Wawaw Builders, ghost project experts, no flood control master plan. Ito walang master plan na flood control na binigay o tinurn over sa Marcos admin. Paano nangyari yan? The fact na sinabi ng DPWH, March 2022. Take note, March 2022. Ilang buwan na lang, March, April, May, June, July. 4 na buwan bago bumaba si Duterte. Sinabi ng Marcos administration, ng Duterte administration under DPWH Secretary Mark Villar. Sinabi nila na nakatapos ang Duterte administration ng 13,900 plus na mga flood control projects. Pero, pag siniyasat ito ngayon, ilan dito ang kompleto? Baka naman, more than 50% ang hindi talaga nagawa. Kasi bakit pagpasok ng Pangulo natin noong 2022 ay bumabaha pa rin? Di ba dapat? Kung totoo na merong 13,900 plus na mga flood control projects na tinapos ng Duterte administration, dapat sana ay hindi na binabaha noong 2022 pagpasok ng ating Pangulo. Make sense? Make sense mga kaibigan, no? So, ito pa. Billion peso insertion for PNP, DILG firearms, over 8 billion for firearms suddenly appeared, not part of DBM's NEP. No LGU or stakeholder consultations. Who inserted this? Sino ang nag-insert dito? And why is it allowed to stay? No? So ito pa, DA farm to market roads for sale, LGUs being approached to buy their way into the budget, allocation for sale, tactics allegedly used by the Duterte era insiders, farm to market roads
projects are being hijacked as insertion vehicles. Ito pa, the operators never left. The influence remained. Duterte appointees are still embedded across agencies. They know the budget process by heart because they design it, and they're setting up this admin to fail quietly from within. So ano 'yan, talagang mukhang merong, economic sabotage. Isabotahe ang gobyerno ng ating pangulo para mapatalsik si PBBM at maiupo si Sara Duterte. Anyway, pag-upo ni PBBM plano na nila 'to, patalsikin ang Pangulong Duterte. At paano nga, ang Pangulong Marcos? At paano nga nila mapapatalsik ang Pangulong Marcos? Isabotahe. Kasama na diyan ang pagsasabotahe sa gobyerno ng ating pangulo. Kasi bukang bibig nila, eh. "Bumaba ka na Marcos, bumaba ka na. BBM resign." Bukang bibig nila 'yan, eh. Hindi nila maitatanggi na bukang bibig nila na palitan ang gobyerno, palitan ang pangulo. So ano nga ba ang gagawin nila para mapalitan ang pangulo? Para mag-succeed ang kanilang plano. Natural gagawin nila, isasabotahe nila ang gobyerno ng ating pangulo. So kitang-kita natin, mabuti sana kung wala silang plinano, mabuti sana kung wala silang binalak, mabuti sana kung hindi alam ng taong bayan ang mga pinaggagawa nila ever since. Maisog rally, mangumbinsi sa mga tao, sabi pa ni Pangulong Duterte, "Pumunta kayo sa Maisog rally, to show your anger." My God, pumunta siya sa iba-ibang lugar ng Mindanao at kinukumbinsi niya yung mga retired general, nangungumbinsi siya ng mga leaders, sa mga tao, mag-aklas sa gobyerno, palitan ang pangulo. So, kasama na rin ba sa kanyang pangungumbinsi ang isabotahe ang gobyerno ng ating pangulo para mapabilis na palitan ang ating Pangulong Marcos? Emmy Rose Dotimas, hindi sila nagtagumpay na pabagsakin si PBBM. Correct. Tama ang sinabi mo, no? Hindi sila nagtagumpay na pabagsakin ang ating Pangulo, no? So ito mga kaibigan, Congress sent back the NEP wake-up call ito. So hindi ito simpleng correction, no? The House of Representatives is trying to protect the President. That's why the NEP is being returned. So, gusto pong protektahan ng House of the Representatives ang ating Pangulo. Dahil kapag ito po ay pinabayaan ng House of the Representatives na magpatuloy ang mga insertions na ito sa NEP, ang puputukan din nito ay ang Pangulo natin. Ang sisi nito ay sa Pangulo natin. Kaya dapat ayusin ng Department of Budget and Management etong NEP. Pag maayos na, pag nawala na yung mga unnecessary na mga insertion sa kanila ibalik, no, sa Congress para ang Congress ay mag-legislate at aprubahan ang budget. Hands off na po ang Kongreso dito sa budget. Ayaw na po ng Kongreso na ayusin itong budget na 'to. Ibalik sa Department of Budget, ayusin nila ang mga insertion, tanggalin nila yung mga dapat tanggalin, sa kanila ibalik sa Kongreso para ang Kongreso ang mag-legislate at mag-approve. Ayaw nang pakialaman ng Kongreso dahil sila palagi ang nasisisi, sila palagi ang bad guy na kung sa totoo lang ay maraming mga insertions nangyayari mga kaibigan mismo sa departamento. Mismo may mga malalakas diyan na sila mismo ang nag-i-insert. So ito po, ang ginagawa po ngayon ng Congress ay protektahan ang Pangulo para sa tiyak, no, na galit ng taong bayan dahil sa mga ginagawa ng mga insertions na ito ng mga tao na gustong pabagsakin ang gobyerno ng ating Pangulo, no? So ito po ginagawa nila, economic sabotage, no? So ito pa, BBM must now double its scrutiny, plug the backdoors and name the operator. So kailangan itong i-pinpoint, no, ng BBM. Dapat na ang BBM dito ay dapat na maging matapang, no, sa pagpipinpoint. Sino-sino ba 'to? Sino-sino yung insert diyan?
kaninong mga proyekto 'to. Dapat ay pangalanan kung sino ang nag-insert, kung kaninong proyekto 'yan, 'no? Para malinaw, no? So, mga guys, no, Duterte created the system. They're still in the system and now they're corrupting the new budget. Kinukurap po ng Duterte ang bagong budget. This is not BBM's legacy. This is a setup. It's the time, no, for Department of Budget and Management to shut the back doors before the whole house burns, no? So ito, are the DDS brave enough to say enough na? Imbestigahan na rin ng mga Duterte operators sa NEP? So call ba kayo mga Duterte? Mga DDS, call ba kayo? Imbestigahan ang mga operators, ang mga contractors, ang mga politiko involved sa panahon ni Duterte. Call ba kayo? Okay lang ba sa inyo imbestigahan ang DPWH Secretary Mark Villar? Okay ba sa inyo imbestigahan yung mga flood control projects ng Duterte administration? Call ba kayo? Wala ba kayong tinatago? Ah, call ba kayo? Mukhang hindi eh. Kasi kami, call kami. Wala kaming tinatago eh. Hindi kami katulad kay VP Sara Duterte. Ay, huwag na magkaroon ng trial kasi alam niya na may kasalanan siya. Hindi kami ganun. Open kami. Buksan lahat yan, lahat ng proyekto, 2022, 2025, down to 2016, kahit hanggang 2012 pa. Open kami dahil wala kaming tinatago, dahil alam namin 100% malinis ang aming PBBM, malinis ang aming Pangulong Bongbong Marcos Jr. Malinis. Kaya kami ay open. Call kami. Hindi kami magtatago. Dahil alam namin, malinis ang aming Pangulo. Diba? Ang nangyayari ngayon, economic sabotage. Sabotahin. Isabotahe ang gobyerno ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. para mas mabilis siyang matanggal sa pwesto. Isabotahe ang gobyerno ng Pangulong Bongbong Marcos Jr. para mailagay na sa pwesto si Sara Duterte as President of the Philippines. Yan ang nangyayari ngayon, 'di ba? Yan ang nangyayari ngayon, mga kaibigan, 'di ba? Yan. So ito pa. Ito ba mga guys, no? So ito na, no? Yung pinapabalik, no? Ng DBM. Pinapabalik ang NEP, no? Sa DBM. Okay, tingnan natin to. Okay. So, yan. Pinubuksan ko lang yung isang link. Yan. Okay, ito. 2026 NEP, pinababalik sa DBM. Okay. Pinababalik ng mga leader ng iba't ibang partido sa mababang kapulungan ng Kongreso ang 2026 National Expenditure Program National Expenditure Program or NEP sa Department of Budget and Management matapos lumutang ang mga questionable alokasyon hindi lamang sa Department of Public Works and Highways kundi maging sa iba pang mga ahensya ng gobyerno. Sa isang press conference kahapon, sinabi ng National Unity Party Chairman at Antipolo City Representative Ronaldo Puno na nagpasya silang irekomenda ang pagbabalik ng NEP kasama ang mga leader mula sa Lakas CMD, Nationalista Party, Coalition at iba pang partido upang hindi sila maakusahang kasabwat na umano'y na sila hindi maakusahan sa di umano'y problemadong budget. Ayon kay Puno, 90% ng district budget ng DPWH ang mangled o sira ang pagkakahati. Grabe guys, sabi ka. Akala ko may nakasalang na. So yan mga kaibigan, tuloy natin, no? So, yan mga kaibigan biruin mo
Ayon kay Puno, 90% ng district budget ng DPWH ang mangled o sira ang pagkakahati. Kung kaya't nangangamba silang madamay kung ipipilit ang NEP. Natuklasan din umano na wala sa 2025 General Appropriations Act o GAA at maging sa NEP 2026 ang 8 bilyong nakalaan dapat sa pagbili ng armas ng Philippine National Police at Department of the Interior and Local Government. Pinaghihinalaan ng ilang kongresista na posibleng isisingit ito sa Bicameral Conference Committee. Binanggit din ni Puno na may kaparehong issue sa Department of Agriculture, particular sa halos 10 bilyong pondo para sa farm-to-market roads na umano'y ipinapasa sa ilang pribadong grupo. Dagdag pa ni Puno, mismong si DBM Secretary Amena Pangandaman ang umamin na hindi nila inisa-isa ang pagsusuri sa mga proposed budget ng mga ahensya gaya ng DPWH na may nakitang double entries, double alokasyon at mga proyektong tapos na ngunit muling pinunduhan. My God, no? So we have decided as a group to recommend the return of the 2026 national budget to the DBM because we don't know how to deal with it. We practically have to redo the entire submission, pahayag ni Puno. Aniya, hihilingin nila kay House Speaker Martin Romualdez na pabalikin ang NEP sa DBM at itigil muna ang deliberasyon ng 2026 budget hanggang walang malinaw na desisyon mula sa liderato. We cannot, in good conscience, begin deliberations on a national budget that is riddled with questionable allocations. The House owes it to the Filipino people to ensure that every peso is allocated properly, transparently, and free of corruption. And this point, the 2026 NEP falls short of the standard, giit ni Puno. So yan mga kaibigan, no, yan po ang dahilan kung bakit pinapabalik ng Kongreso itong NEP, no, National Expenditure Program. Pinapabalik po nila sa Department of Budget kasi nga may nakita sila na mga discrepancies, mga insertions na hindi naman dapat, no? So eto po mga kaibigan, ang ginagawa po ngayon ng Congress ay para protektahan ang Marcos administration dahil kapag hinayaan nila ito, guys, ang putok na naman ito sa Pangulo na naman eh. Kaya maganda po itong ginagawa ng Kongreso na hindi po nila hinahayaan na merong mga insertions, no, sa budget. So, ngayon mga kaibigan, sa tingin ko, mangingilag na. Iilag na ngayon ang mga senador, no, na gustong mag-insert. Mangingilag na yan sila, guys, no? Magdadalawang isip na yan sila. Bakit? Kasi ang Pangulo natin, seryoso, nalabanan ang mga katiwalian sa gobyerno. Seryoso ang Pangulo natin. Nalabanan itong mga politiko na tiwali sa ating gobyerno dahil ang gusto ng Pangulo natin, mailagay sa tama ang taxpayers' money. Diba? Ito pa. Okay. Marcos orders sweeping review of DPWH budget under 2026 NEP. Yan. So, pinapareview nga po no, ng ating Pangulo ang NEP. No? President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. has tasked the Department of Budget and Management and Department of Public Works and Highways to conduct a sweeping review of the DPWH proposed budget under the 2026 National Expenditure Program. So, pinapaayos po ng ating Pangulo. So, si Mark Villar, tahimik pa din, no? Mga kaibigan, tahimik pa rin po siya sa mga nagaganap sa dito po sa pagkabulgar, no, ng kanyang appointee na si Alcantara. Tahimik pa rin po siya, mga kaibigan, no? Yan. So, yan nga po, hinihiling ng mga kongresista, ng mga leader ng Kongreso na ibalik na lang sa DBM at ayusin nila
ang budget bago ibalik muli sa Congress. Yan. At kung maalala din po ninyo mga kaibigan, no, meron din pong hinayag itong si Senator Ping Lacson tungkol sa 51 billion vague distinct insertions in 2026 NEP. So, yan po sinabi ni Lacson, no? Ping Lacson flag at least 51.82 billion. Dali in a radio interview on Tuesday, Lacson said these questionable allocations are being targeted for realignment to programs that are consistent with the Philippine Medium-Term Development Plan. The flag items are for flood management program for Metro Manila regions. Yeah. So Central Luzon and other areas. Lacson said he and the Senate Finance Committee Chairman Sherwin Gatchalian have decided to remove funding of these questionable projects. So tama lang yan, no? Tanggalin na yan. Tanggalin na yan. Dapat na yan talagang ayusin. No? Mm. Yan. So dapat talagang ayusin yan mga kaibigan kasi ano na yan, paulit-ulit na lang, no? So ang pangulo po natin ngayon ay very serious, no? Sa mga pangyayaring 'to. Sandali, ano lang natin 'to, sabi niya 3 years bago naging seryoso. Eto sabihin ko sa'yo, siyempre pangulo ka ng Pilipinas, first year mo, 'di mo alam 'yan, no? So sige, nandiyan ang mga Duterte appointees, 'yan, tuloy-tuloy. Ah, bumaha, 'no, bumaha. So 2022 'yan, 2022, 2023, nagsibaha, 'di ba? Umulan, bumaha. Nandiyan 'yan, bumaha sa Pilipinas. Nasaan ang flood control nagawa ni Duterte, 13,900 plus. Expected natin dapat hindi babaha kasi may 13,900 plus si Duterte, no, na flood control projects na tinapos. Dapat 2022 pagpasok ng pangulo natin, 2023 dapat hindi babaha, 2024, 2025 dapat hindi babaha. So ngayon, hindi pa masyadong ma-absorb ng pangulo natin. Siguro inaakala ng pangulo natin na baka ano lang 'to, itong pagbaha ay, dahil ano lang, basura, et cetera, 'no, climate change. Hindi pa niya masyadong ano, na-absorb. And then pagdating ng, 2025, nandun na nakatapos na rin, nakatapos na ng mga flood control projects ang Marcos admin. Pero nagtataka ang pangulo natin, bakit tila hindi pa rin yata, nawawakasan ang baha. Gayong marami na ring natapos ang Marcos administration. So yan na, nagtataka ang pangulo natin, bakit kaya gano'n? So, bumisita siya ngayon, bumisita sa mga flood control, nakita, um, ghost project. Ang ginawa ngayon ng pangulo natin, okey, gawa ng website, 'no? Una muna, nagsabi muna siya sa State of the Nation address, 'no, kasi yun na, nagkaroon na siya ng ano, ng knowledge, nag-imbestiga na, nalaman na niya na, ay may mga ghost project. So, nagsalita na siya sa, SONA. Pagkatapos niya magsalita sa SONA, andiyan na, umaksyon na kaagad, gumawa ng website, isumbong mo sa pangulo. Ayan na, umabot na ng 9,000, 'no, ang mga sumbong. At diyan, ang pangulo natin mismo pumupunta sa mga lugar na may mga flood control projects na nirereklamo at makita niya mismo sa kanyang mata. So, ibig sabihin, meron ng personal knowledge ang pangulo natin. Hindi na lang nirelate sa kanya na, "Ay sir ganito nangyari, ay sir ganito nangyari sa flood control." Wala na. Ngayon ang pangulo natin personal knowledge na.
personal knowledge. Nung nakita ng Pangulo natin na talagang ganito na, ayun, eto na lumabas. Yung talagang galit ang Pangulo natin at seryoso sa paglaban sa korupsyon. Yung sinasabi ni Sara Duterte, late na. Better late than never. Ay yung tatay mo nga hindi talaga lumaban sa korupsyon ng flood control projects. Gayong alam niya na talamak ang flood control projects na mga ghosts sa kanyang panahon. O, di ba? Inamin niya mismo, may resibo, pinakita ni si Atty. Claire Castro, 2022, sa Talk to the People ni Duterte. Inamin niya na talamak ang ghost projects, including flood control projects, sa panahon ni Duterte. At mismo si Sara Duterte umamin. Mayor pa daw siya ng Davao, talamak na daw yung ganito, may mga ghost projects. Umamin sila, ang mga Duterte. Pero may ginawa sila? Wala silang ginawa. Kaya kung sasabihin mo, ay 3 taon na saka paano, better late than never. Mas okay na yung late, pero nilabanan mo kaysa talagang wala kang ginawa. Pinalampas mo ang iyong administrasyon na talagang totally wala kang ginawa. Remember, ang sabi ni, tinanong si Duterte, nung tumatakbo pa siya, no, pagkapangulo, tinanong siya ni Mel Chanco. Si Mel Chanco ba yun o si Jessica Soho? Tinanong siya, Sir, paano mo lalabanan ang rice cartel sa Pilipinas? Ang sabi ni Duterte, naku ma'am, madali lang yan. Ituro ko lang ang ano, tatlong araw tapos na yan. Sabi ni Duterte ha, rice cartel, tatapusin daw niya 3 araw. Anong nangyari? Natapos na lang niya ang termino niya, hindi niya natapos, hindi niya nawakasan ang rice cartel. At sa panahon niya mismo, mga kaibigan, ang daming rice smuggling. Sa panahon niya mismo, mga kaibigan, umabot ang 75 pesos pataas ang presyo ng bigas. Sa panahon din niya, pinapakain ng mga Pilipino ng may bukbok na bigas galing sa Thailand. Kasi nga, dahil sa mga rice cartel, nagkawindang-windang ang agrikultura ng ating bansa, ang presyo ng bigas 75 pesos pataas. Natuldukan ba niya? Puro yabang, puro laway. 3 araw lang daw niya wawakasan ang rice cartel, pero hindi niya nagawa. Ano pa yung yabang ni Duterte? 3 to 6 months, wawakasan daw niya ang droga, kriminalidad at ang korupsyon. Take note ha, isa pang yabang ni Duterte. 3 to 6 months, wawakasan niya ang droga, kriminalidad at korupsyon sa bansa. Pero nawakasan ba niya? Hindi. Kaya nga si Sara Duterte, manang-mana sa tatay niya, magaling sa salita, pero wala sa gawa. Magaling dumaldal, pero ni isa walang napatunayan. Yan po ang mga Duterte. Yan po si Sara Duterte. Manang-mana sa kanyang tatay. Di ba? Yan po ang katotohanan. Ba? So, yan po ang masakit na katotohanan pero dapat tanggapin, no? Okay. So, tingnan po natin itong sa Philippine Daily Inquirer. DBM unit sat on 10.87 billion for years. COA finds. Manila, Philippines. The Procurement Service Procurement Service of the Department of Budget and Management, DBM, failed to remit to the National Treasury 10.87 billion in unutilized funds that were meant for the purchase of common use supplies and equipment for government agencies. The Commission on Audit, COA, said the unused funds were dormant for years and deprived the government of cash that could have been used for other programs. The figures include 10.864 billion in unused balances from the government agencies for 2 years or more.
So mga kaibigan, grabe no? The 2020 audit report said, panahon ni Duterte, the non-remittance of the total advances of 10.87 billion or 10.864 billion plus 5.957 million representing unutilized or undelivered supplies and equipment and unidentified depositors in the books deprived the government for of the funds of the use of funds and the implementation of its projects programs. The 2020 audit report with 2020 report. See, sino ang Pangulo? 2020, pababa. Si Duterte. Ibig sabihin, totoo nga, talamak. Talamak din ang Department of Budget in the time of Duterte. So yung mga nangyari ngayon sa panahon ni PBBM, obvious na obvious, minana lahat sa past administration. Ang nangyayari ngayon sa panahon ni PBBM ay minana sa administrasyon ni Duterte. Guys, hindi nagsisinungaling. Hindi nagsisinungaling ang mga data eh. Data shows lahat ng ito namana sa panahon ni Duterte. Kaya tama lang ang ginagawa ngayon ng Kongreso. Ibalik na yan sa DBM. Ayusin nila yan. Ayusin nila. Hands off ang Congress para hindi na naman mapagbintangan dahil lagi na lang ang Congress ang bad guys. No? Sila lagi ang bad guy. Sila lagi ang binubuntutan no ng sisi. Kahit na kita mo naman ang dami namang matitino sa Congress. Pero dahil sa ilang bulok na katulad ni Pulong Duterte, bulok, may 52 billion, no? Pero anong nangyari? Wala. Unprecedented 52 billion. Grabe ang pangungurakot sa panahon ni Duterte, no? Ng dating Pangulong Duterte. Pati anak niya binigyan ng 52 billion. Grabe, no? Kapal na mukha, no? Nagpasasa sila sa pera, taxpayers money, nagpasasa ang mga Duterte. Ang kakapal na mga mukha, nakakatulog pa kaya yung mga yan? Grabe mga kaibigan. Sa tingin niyo nakakatulog pa sila? Meron pa kaya silang natitirang konsensya kahit katiting man lang na konsensya? Grabe mga kaibigan, ang kakapal na mga mukha. Habang naghihirap ang mga Pilipino, sila nagpapasasa sa bilyong-bilyong pera para sa kanilang mga liho. Ang kakapal na mga mukha ng mga Duterte. Grabe sa kakapalan ng mga mukha. Grabe mga kaibigan, no? So ito, yan. Ito pa, yung ginawa ng DOH sa panahon din ni Duterte, ha? DOH transferred around 42 billion to the PS last year with 2 billion left over as a potential savings but ended up being reverted to the national treasury. Mga kaibigan, ginawa din ng Duterte administration, no? Yung 42 billion ng DOH tinransfer sa PSDBM. Oh. Diba? Tinransfer para sa procurement, para magamit nila sa kanilang parmali, pagbili ng mga overpriced na face mask, overpriced na face shields, at iba-iba pa na mga paraphernalias para sa COVID-19. Grabe ang pangungurakot, no? So, all roads back to, all roads lead to Duterte administration. Lahat talaga bumabalik tayo sa Duterte administration. Yan ang katotohanan, no? Sabi ni John Mark Grutas, bakit kay DBS po nasa current issues na tayo now? Alam mo kasi, John Mark Grutas, nasa current issue tayo. 2022, 2025, pinapaimbestigahan ng Pangulo. Kaso sa investigation, lumalabas kasi. Kapag tinatanong yung mga involved, 2016, nag-umpisa ang flood control ni Diskaya sa DPWH. Yung Wawaw naman, 2019 siya nag-umpisa. At yung iba pa, 2018. So bumabalik sa Duterte administration. Anong gagawin natin?
Babaliwalain natin yun kasi dapat 2022 to 2025 lang. Hindi pwede yan. Hindi ka makakagawa ng isang objective at tamang imbestigasyon kung babaliwalain mo yung nangyari sa nakaraan. Dahil lang sa gusto mo ang imbestigahan 2022 to 2025 at absuelto yung panahon ni Duterte. Hindi gano'n ang tamang investigation. Ang tamang investigation, imbestigahan lahat kapag nasangkot. Anong na investigation, di ba? Malinaw naman mga kaibigan eh, ang direktiba ng Pangulo. Imbestigahan, flood control sa aking kapanahunan. Malinaw ang directive ng Pangulo. Imbestigahan ang flood control projects, ghost flood control projects sa kanyang kapanahunan. Pati yung mga ibang projects, no? Basta sa kapanahunan niya, 2022 onwards. Pero, along the investigation, lumalabas eh. Coming from the people involved, lumalabas na 2016, nag-start sila. Yung iba 2017 nag-start, yung iba 2019 nag-start. So anong gagawin mo kung ikaw ay isang tao na matino na nag-iimbestiga? Babaliwalain mo yon? Kasi Duterte administration, mag-focus tayo dito, 2022 to 2025 lang kailangan. Huwag na natin isali yan. Yung sinabi nila, 2016, 2017, 2018, 19, huwag na natin isali si Duterte yan eh. Dito tayo mag-focus. Tama ba yun? Hindi tama yun mga kaibigan. Kailangan ang pag-iimbestiga, imbestigahan lahat. Sino man ang mabangga, sino man ang ma-involve, imbestigahan lahat. Walang sisinuhin. Kaibigan, kamag-anak, kahit sino, walang sisinuhin. Yan ang investigasyon. Kaya yung mga DDS, nakakatawa no, yung mga DDS vloggers, gusto nila 2022 to 2025 lang. Kahit na nakita nila along the investigation na sinasabi mismo ng mga contractor na 2026 sila nag-start sa DPWH ang flood control projects, yung iba 2017, yung iba 2018, 2019, yung iba, ang gusto ng mga DDS vloggers, wag na natin isali yan. Dapat 2022, 2025 lang. Anong klaseng investigasyon? Selective. Selective. So, hindi yan investigasyon. Ang ginagawa niyo ay i-point out ang Marcos admin kasi dito sila galit sa Marcos admin at i-absuelto ang Duterte admin. Yan ang ginagawa ng mga DDS vloggers. I-absuelto ang mga Duterte at i-focus lang, dito lang tayo sa Marcos admin. Ito lang yung batikusin, Marcos admin. Yung mga Duterte, wag na imbestigahan. Yan ang gusto ng mga DDS vloggers at influencers. Diba? Yan mga kaibigan. Okay. So, ito mga kaibigan, no? Chair Abante formally asked House to probe attempted insertions of 8 billion firearms purchased in 2026 national budget. House Committee on Human Rights Chair and Manila Representative Bienvenido Benny Abante Jr. has formally asked the Committee on Public Order and Safety to open an investigation into what he described as an attempted insertion of 8 billion in the proposed 2026 national budget for the procurement of firearms. In a letter dated September 3 and addressed to Manila Representative Rolando Valeriano, who chairs the House Committee on Public Order and Safety, Abante said the matter must be examined closely given the scale of the amount involved in its potential violation of existing laws. I write to formally request for the House Committee on Public Order and Safety to initiate a formal investigation on the attempted insertions of 8 billion pesos in the PNP
budget for 2026 for the purchase of guns and ammunition in violation of the procurement law and RA number 6975 as amended by RA number 8551. Abante stated in his request. Abante cited reports circulating online pointing to a letter purportedly from the Philippine National Police addressed to Interior Secretary John B. Trimulya asking for the inclusion of 8 billion in the 2026 budget, specifically for the procurement of 80,000 units of standardized caliber 5.56 millimeter basic assault rifles. He said a copy of the letter was attached to his request as an annex. According to Abante, social media reports further allege that the letter was brought by Adrian Sanares, the son of retired general and current DILG Secretary for Peace and Order Nestor Sanares, to then PNP Chief Nicolas III Torre for signature. Torres' refusal to sign was said to be one of the reasons for his removal from office. Abante insisted that these claims require scrutiny, raising a number of questions about the propriety of the process and the accountability of the individuals involved. Why is the budget insertions request being facilitated by the son of the undersecretary of the agency that would approve such a request? He asked in the letter. He also sought clarification on whether Torre had violated any laws or rules that could justify his relief from the post. What specific law or rule did BNP Chief Torre violate that led to his relief removal? Abante wrote. Manila lawmaker drew attention to the scale of the proposed firearms acquisition, noting that 8 billion or 80,000 units translated to 100,000 per unit. Guys, so dapat talaga ito imbestigahan eh. Ano bang meron? May monopolya ba dito? Ano bang meron dito? Bakit yung anak ng former DILG secretary ang maghahanap ng letter kay kay PNP Chief Torre para pirmahan, para mag-acquire, bumili ng mga guns? Anong meron? May business ba dito? Ginagawa ba ito? Meron ba silang business? Nagbebenta ba ng mga guns? Ano to? Okay, kailangan talagang makita to guys, no? Baka mamaya ang punot dulo na naman baka mamaya ang punot dulo na naman nito ay tao na naman ni Duterte. So kailangan po itong imbestigahan mga kaibigan, no? Kailangan itong imbestigahan para makita, no? Sabi ni Arnold Obrense, manood ka ng hearing, di puro basa kasi di na uso dyaryo ngayon. Alam mo Arnold Obrense, nasa hearing ako kahapon ng Congress, no? At yung sinasabi mo na puro basa, puro dyaryo, binabasa ko ang reference coming from mga mainstream media na mga source ng balita like GMA, ABS-CBN, Politico, Abante, People's Tonight, Philstar, Manila Bulletin. Meron tayo ditong source. Hindi tayo gagawa ng sa atin lang. No? Kaya binabasa natin, no? Yung ating source. Hindi tayo magagawa-gawa ng balita na nanggaling lang sa ating imahinasyon. Ibahin mo kami ng mga PBBM vloggers. Hindi kami katulad sa mga DDS vloggers na, oy, magsasalita galing lang sa isipan nila, puro manufactured, puro lang mga stories, out of proportion, mga fabricated stories na gawa-gawa lang, mga imahinasyon nila. Kami na mga PBBM vloggers, meron kaming source. Stick kami sa aming mga sources, mga balita,
mga mainstream media, mga binabalita, mga data coming from legit website, hindi kami fake news. Kaya nga may binabasa ako, yan yung source ko, 'no? So, wag mo kaming igaya sa mga DDS vloggers na puro fake news, na hindi sila nagre-rely sa mga legit na mga balita, mga website, mga pages ng gobyerno, hindi sila nagre-rely doon, nagre-rely lang sila doon sa nagkukumpas sa kanila kung ano ang sabihin. "Uy, sabihin mo ganito ha, o siraan mo si Marcos ganito nga ganyan ha, o ganito kailangan sabihin niyo bangag-bangag, ganyan o ganyan." Kumpas ng isang tao, yan ang mga DDS vloggers. Wag mo kaming igaya, kasi kami hindi kami gano'n. Marami kaming sources at ito yan binabasa ko ang source ko, 'di ba? So, wag mo kaming igaya sa inyo dahil hindi kami fake news peddler, 'no? Hmm. So, nasa hearing po ako kahapon, yan. So, at nung nakaraang linggo nasa hearing din ako, 'no? Nakita niyo ba yung aking post, andun ako sa House of the Representatives. At siguro kung, nagfo-follow kayo ng aking, Facebook page, nandun yung aking live, nasa hearing ako, 'di ba? So, ayan mga kaibigan 'no, sana nasagot ko yung inyong mga tanong. Okay. So ito pa 'no, also the amount requested for the intended purchase of guns is quite staggering as 8 billion for 80,000 units 'no. So 100,000 per unit lumalabas 'no. What is now the status of these requested budget insertions? Yan po mga kaibigan 'no. So at press conference just recently, Deputy Speaker and Antipolo City Representative Ronaldo Puno already noted that lawmaker could not find the supposed allocation in either the 2025 or 2026 budget. So hindi nila nakita yan 'no sa budget 'no. So kapag wala yung item doon sa budget, ibig sabihin yan po ay insertions. Diyan po yan, pumapasok yung insertions 'no, yan. So magkakaroon ng ganyang, inquiry 'no, mga kaibigan. Okay. So, sandali, palabas lang natin ito. Tingnan nga natin 'to. Ano 'tong balita ni Corina? Batangas kasi, may natuklasan with traffic boat. Inaisip talaga sa flood control ang may kapabalaghan. Sa Batangas kasi, may natuklasan with traffic boat project ang ating. Ang detalye sa agenda report by the Bonso by mula sa Batangas City. Like na ano pa ito, umano'y goals project kapabalaghan ng nating Batangas. Corina, sa datos na nakuha natin mula sa DPWH website mo, napag-alaman natin ang Central District of Batangas pala ang nakakuha ng pinakamalaking contract cost para sa reflective road flood project dito sa Region 4A mula 2022 hanggang 2025. At nakita rin natin na ang proyektong ito ay hawak ng kontraktor na Kisha Construction and Supply at sa ating pagsilakat ay pagmamayari pala at tinawag City Councilor at Civil Engineer na si Potenciano Mendoza na tanawan. Inaginat ng video siya ng Councilor na tanawan. Sa ating panayang sa telepono, tinanong natin kung pamilyar siya sa mga reflective road study. Ito ang sagot niya. Yung mga reflectors po sa daan. Ay, hindi po masyado, pero narinig ko na po yan. Sa suri ng Billionaire News Channel, nagkakahalaga ng 101.3 million pesos ang nag-iisang project na ito ng Kisha Construction and Supply at 3W Builders Inc. Pangatlo ito sa mga cat-eye projects na may pinakamalaking contract costs mula 2022 hanggang sa kasalukuyan. Sa ating panayam, kinumpirma rin na family business nila ang Kisha Construction and Supply at siya rin ang manager nito. Pero nang tanungin namin kung proyekto nila ang naturang may pinakamalaking budget for road
thoughts? I-verify ko lang doon sa secretary ko. Kasi minsan kasi, ganyan yung mga hirap po ng mga license. I-verify ko lang. Kasi mga project naman, minsan, nangihirap, ganyan. Iba, nangihirap. Pwede ba yan? Kami hiraman ng license. Aba, masama yan. Masama Corina, sa yan. ating panayam, dalawa ang ating natuklasan. Una, may contractor na may hawak ng government position at ikalawa naman ay may hiraman umano ng lisensya na nangyayari sa ilang road projects. Masama yan. At nang puntahan din natin kanina ang sinasabing location ng proyekto ng Asia Construction and Supply, base sa mapa at sa mga nakausap natin sa City Hall, ay wala tayong nakita noon ni isa na cat-eye or reflective road stud sa daan na ito. Oh, ghost. Lydia, ito ay, Ghost. ano ba ito, substandard o hindi naman siguro ghost project. Kung hindi, ang na-discover lang natin ay ang pag-aari, yung may pag-aari ng contracting firm ay yung konsehal. Lagot. Yes po. Yes, Ayun. yes Corina. Nakita natin na ang isang contractor ay mayroon ding government position na hawak. Ano ang sabi ng district engineer dito sa proyektong ito? Kanina lang nakapanayam din natin si District Engineer Sonia Paglikawan at kinumpirma niya na sign siya sa contract na ito with Asia Construction and Nako. Supply. Ngunit nung tanungin namin kung alam ba nila na konsihal nga ang may-ari ng contractor na ito, sinabi nila na hindi daw nila tinitignan ang background ng contractor kung hindi dumidepende sila sa competitive bidding. Corina. Okay, maraming salamat Lydia Bonso, nag-uulat live mula sa Batangas. Yan. So, mga kaibigan, lahat po, no, dapat talaga imbestigahan. May konsihal, may congressman man yan, senador man yan, mayor, lahat talaga ngayon, no? So, dapat imbestigahan at matigil ito, mga kaibigan. Itong mga kalokohan na to, mga kaibigan, na dekada na ay hindi nahinto dahil walang matapang na pangulo na talagang nag-expose nito. So, ito na ang panahon, no? High time, mga kaibigan, panahon na ito. Dahil nagkaroon tayo ng pangulo na matapang, na magsiwalat ng mga katiwalian na ito kahit maapektuhan pa ang kanyang gobyerno. Ngayon lang tayo nagkaroon ng pangulo na seryoso na labanan ang katiwalian na nangyayari pa dekada na ang nagdaan. At sa panahong administrasyon, ang pangulo umamin, no? Si Duterte umamin na alam niya ang tungkol sa mga ghost projects. Si Sara Duterte, umamin din siya. No? Nakita daw niya yan. Mayor siya ng Davao, may mga ghost projects. Pero wala silang ginawa. Wala silang ginawa. Hindi nila kinasuhan. Hindi nila pinahinto. Tuloy-tuloy lang. Pero ngayon, nagkaroon tayo ng Pangulo na tunay ang malasakit sa taxpayers' money at tunay ang pagmamahal sa bayan. Kaya ito, ang Pangulo natin mismo ang nag-i-involve ng lahat ng ito na kailangan lahat ng ito ay imbestigahan. No? Imbestigahan ang lahat ng ito. Kahit sino pa ang matamaan. Kahit meron pang kaibigan, kahit na meron pang kilala, lahat imbestigahan. Yan po ang Pangulo natin, Bongbong Marcos. May tunay na pagmamahal sa bayan. Hindi pababayaan ang pagnanakaw sa gobyerno. At nais ng Pangulo natin ang isang tunay na bagong Pilipinas na kung saan ang ating mga pera, taxpayers' money, ay ilalaan sa tama, maganda, dekalidad na proyekto at hindi mga ghost projects lamang. Kudos sa ating Pangulong Bongbong Marcos. No? So mga kaibigan, panalangin natin ang Pangulo natin ay gabayan pa ng ating Panginoon at bigyan ng malakas na kalusugan, no? Ng magandang kalusugan para magawa pa niya ang mga bagay na dapat niyang ayusin dito sa gobyerno. Yan po guys, no?
Ah, so maraming maraming salamat mga kaibigan 'no, sa mga, nanood 'no, ngayon. Maraming pong salamat, 'yan. Hey guys, mamaya muli another live 'no, for another topic. Bye-bye, ito po muli si Admin Rich. Paki-double tap po 'no, ang ating live para kayo makapag-live 'no, makapag-live. Double tap to like. At paki-share na rin po sa inyong mga kakilala, sa inyong page, paki-share na rin po sa inyong group. At kung hindi pa po kayo nakapag-subscribe, paki-subscribe na rin po. At kung kayo po ay nasa Facebook, paki-search na rin po ang Admin Rich at paki-like na rin po, paki-follow at maging ang aking TikTok page, no? Admin Rich. Maraming po salamat. Bye-bye. Admin Rich po. Commentary stop. Fight fake news. Expose the truth. Bye-bye and God bless.